From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end last September 13, 2003. When you find God, you find His love because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay may plano. At ang planong yan ay ginawa ng dati. Dapat tayo ay sumunod na lamang. Alam ba ninyo yun? Kaya noong 1986, somewhere in 1986 or 1985, may pahayag na ang Diyos, malayo pa, na magkakaroon ng crusade sa Araneta Coliseum at yan ay pupuno at aapaw at aawas pa. We don't have a work in Manila then. We are only in Mindanao because this work started in Davao City and the Lord told me to go everywhere He sends me where He has people. And He said, don't worry because I will be with you and I will go with you and I will empower you. So, nangyari yon April 22, 1994. Medyo may katagalan nga lang. Pero ang ibig kong sabihin dito, malayo pa sa atin, presente na sa Diyos. At siya ay may plano sa bawat buhay ng kanyang mga anak. Amen. May plano siya sa gawain ito, may plano siya sa buhay nyo, malayo pa, yan ay presente. Sapagat sa Diyos walang past and future. Everything with God is in the present tense. So when we deal with God, do not deal with the future or do not deal with your past. Always deal with the present. Ganyan po ang makipagharap sa Diyos. Nakikita nga ng Diyos ang lahat ng bagay, ngunit para sa Kanya, walang future at walang past tense, walang future tense, ang lahat present tense. Bakit? Sapagkat siya po ay Diyos na nasa eternidad. And if I may explain to you what eternity is all about, when we talk about eternity, eternity means from everlasting to everlasting. There is no time element involved. Wala pong time doon. Kaya kung minsan umaawit ako, wala akong timing. Kasi makalangit na awit na yung pinapractice ko. Alam ba ninyo sa langit, ang pupuntahan natin, eternidad? Kaya walang time doon. Alam niyo, eternidad, walang time doon, walang oras.
Dito, time conscious tayo. We are living in time and space. Dito, sa sanlibutan ito. Pero sa langit, wala nang time. Wala nang oras. Walang relo sa langit. Sapagkat ang lahat ay nasa present tense. Walang bukas, walang mamaya. Ngayon lahat. Ito, music natin, may timing, 4/4, 2/4. Kaya pagka umawit ang pastor nyo, magsanay na kayo, walang timing yon. Sapagkat yan ang makalangit na awit. Isa sa pinakadakilang pahayag ng banal na kasulatan, walang iba kundi ang katotohanan na ang Diyos ay may sakdal na plano sa bawat buhay na naririto, lalo na buhay ng kanyang mga anak. Nung nagpapagawa tayo ng simbahan, o ano man ang pinapagawa natin, meron tayong architect, meron tayong ministry lawyers, meron tayong ministry engineers and ministry architects. Pagka ako ay may pagagawa, tinatawag ko sila at sila ay nagdo-drawing at kanila mga kapatid inihahanda ang accurate and detailed drawing of every building and every project that I am erecting under the guidance and instruction of our architects. Ako alam ko na kayo ay building ng Diyos. Bawat isa sa inyo, hindi kayo ginawa ng tao. Ang Diyos ang gumawa sa inyo. Kaya't napakaganda ng pagkagawa natin. Perfect ang pagkagawa natin. Nung tayo ay ginawa ng Diyos, alam ba ninyong pumalakpak ang mga anghel sa langit sa kaganda ng pagkagawa natin? Ito, isipin na lang nyo. Kung nagkamali ang Diyos at naging isang mata nyo, nailagay sa gitna, hindi kayo maganda. Kung nagkamali ang Diyos at ang ilong ninyo ay napunta dito, o kaya nalimutan niyang lagyan kayo ng tenga, maganda ba kayo tingnan? Amen. O kaya naging tatlo ang paa ninyo, hindi kayo maganda tingnan. Pero tingnan nyo, perfect ang pagkagawa natin. Bakit? Sapagkat tayo ay ginawa ng Diyos ng kanyang sariling kamay, under His guidance and under His instruction. Our Heavenly Father formed us and created us. He is our master architect. Kaya kung paano niyang pinlano tayo, hindi lang tayo pinlanong nakapormang ganyan, pagkatapos bibitiwan sa sanlibutan ito, hindi lamang mga kapatid. Isipin ninyo na bawat buhay ng tao na lumalakad sa mundong ito, ang bawat isa sa kanila ay may plano ang Diyos. Lalong-lalo na sa kanyang mga anak. Kayong mga mabubuting ama dito, taas ang inyong mga kamay. Kayong mga mabubuting amang may mga anak sa bahay nyo, taas ang mga kamay. Sino ba ang ama ditong walang plano sa mga anak niya? Mga magulang, may mga plano ba kayo sa mga anak ninyo? Anong plano ninyo para sa kanila? Kahit hindi nga naaabot, pinaplano ninyo eh. Pinaplano ninyo ang pinakamagandang bagay para sa anak nyo. Kung kayo'y mamimili sa mga anak ninyo, yung plano ninyo, pinakamaganda ang ibigay ninyo sa kanya. Kung siya'y lalaki, ang plano ko mag-aral siya at maging doktor o maging inhinyero at magkaroon ng isang napakagandang buhay. Kaya lang, kung minsan hindi nangyayari ang plano nyo dahil kayo ay walang kapangyarihang isagawa yan. Kung minsan kapos kayo ng pera o kaya kapos kayo sa mga bagay na gagawin ninyo ang planong yon. Ngunit huwag kayong magtaka sa sinasabi kong ito. Ang ating amang nasa langit, hindi siya kapos para gawin ang plano niya sa bawat buhay natin bilang kanyang mga anak. Hallelujah! Ang katotohanan ito, mga kapatid, ay pinahayag sa mga salita ng Diyos
At ito ay pinakita sa atin sa pangyayari sa buhay ni San Pablo na noon ang pangalan ay Saulo. Ang kanyang buhay ay isang buhay na nagbigay ng kanyang sarili upang usigin ang mga Kristiyano sa mga panahong yun. Ang lahat ng kanyang mga sulat na kinukuha ay mula sa mga high priest at pagkatapos lumalakad siya sa lahat ng mga dako kung saan nagtitipon ng mga Kristiyano at siya ay umuusig sa kanila, pinapatay sila at binibilanggo sila. Ngunit may nangyari sa kanya sapagkat nung siya'y papunta sa Damasco, galing siya sa Tarsus, mga kapatid, mayroong nangyari. Inaresto siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang maliwanag na liwanag mula sa langit na tumama sa kanyang mga mata. Nang ito'y tumama sa kanyang mga mata, nahulog si Saulo. At pagkatapos nahulog siya, napulag siya. At sinabi niya, Panginoon, sino ka? Sinabi ng boses mula sa langit, ako si Jesus na iyong inuusig. Ano, mga kapatid, ang nangyari kay Pablo sa mga sandaling yon? Did Saul's conversion just happen by chance or was it according to divine plan and purpose? Acts chapter 9:15, sinasabi sa atin, etong sinasabi, but the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles, and the kings and the children of Israel. Alam ninyo, kahit nung hindi pa pinanganak si Saulo, may plano na pala ang Diyos na siya ay pipiliin na isang instrumento ng Diyos na magdadala ng kanyang pangalan sa lahat ng mga hentil. Hallelujah! Si Joseph ay isa ring taong tulad natin. Kung titingnan mo ang process sa plano ng Diyos sa kanyang buhay, ikaw ay maaawa sa kanya sapagkat siya ay mahal ng kanyang ama, ngunit hindi siya mahal ng kanyang mga kapatid. Isang araw, mga kapatid, nagplano mga kapatid ni Joseph na siya ay patayin. Kaya tinapon siya sa isang balon. Ngunit naawa medyo sila at sinabi nila, hindi na natin papatayin kapatid natin, kawawa naman. Ipagbili na lang natin sapagkat may mga negosyanteng taga-Ehipto na dumadaan dito at doon ipagbili natin. Noong siya pinagbili, mga kapatid, dinala siya ni Potiphar sa Egypt. Nawalay siya sa piling ng kanyang ama. Ikinalungkot ng kanyang ama yon. Pagkatapos, mga kapatid, umiyak siya ng matindi. Nagsinungaling ang mga kapatid at sinabing siya ay kinain ng mga mababangis na mga hayop. Kung kayo titingnan ninyo sa process na yon, sa mga taong yon, ang buhay ni Joseph, masasabi ninyo mga kapatid na siya ay dimalas sa kanyang buhay. Bakit nangyari ito sa kanya? Ngunit huwag muna kayong mag-decide at huwag muna ninyong hatulan ang kanyang buhay. Tingnan muna ninyo kung ano ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Pinapunta siya sa Ehipto. Etong buhay niya. Ngayon nasa bahay siya ni Potiphar hanggang sa siya ay pinagkatiwalaan. Mapagkakatiwalaan naman, sinasabi ng Genesis, ang kamay ng Diyos ay nasa sa kanya. Si Potiphar ay isa lamang negosyanteng ordinaryo. Ngunit nang pumasok na si Joseph sa bahay niya, si Potiphar ay naging milyonaryo. Sapagkat ang kamay ng Diyos ay nasa sa kay Joseph, ang pagpapala ng Diyos ay suma sa kanya. Hallelujah! Ngunit, mayroon na namang nangyaring hindi maganda sapagkat nakursunadahan ni Mrs. Potiphar si Joseph. Sabi niya, Joseph, ang pogi mo naman. Pinagkatiwalaan ka na ng amo mong asawa ko na walang iba kundi si Potiphar. At alam mo ba, Joseph, napupugihan ako sa iyo. Kaya't etong sarili ko, ibinibigay at pinagkakatiwala ko rin sa iyo. Anong sinabi ni Joseph? Paano ko maggagawa ang napakalaking kasalanan sa harap ng Diyos? Napahiya si Mrs. Potiphar, gumawa siya ng plano at si Joseph ay kanyang ipinagkanulo. Mga kapatid, nang dumating si Mr. Potiphar, hindi ko alam sa banal na kasulatan na si Mrs. Potiphar pala ay graduate sa drama school ng Ehipto. Sabagat siya umiyak, nagdrama. Sinabi niya, tingnan mo yung pinagkakatiwalaan mo, Potiphar. Hindi pa sapat sa kanyang pagkakatiwala mo sa buong bahay, pati pa ako, ninasa niya sa kanya. Ano ang ginawa niya? Gusto niya akong gahasain. Eto ang kanyang damit, nahila ko. Naniwala si Mr. Potiphar sa kanya at meron na namang nangyaring hindi maganda kay Joseph.
Puro dagok ng kapalaran na hindi maganda. Ngayon, nawala niyang pagkakatiwala sa kanya, ibinilanggo pa siya, idinimanda pa siya ni Mr. Potiphar. At nakita ni Joseph ngayon, ang kasama niya ay mga bilangguan. Napiit at nabilanggo siya from being a mayordomo sa bahay ng kanyang amo. Ngayon, bilanggo na naman siya. Kung kayo ay nakatingin lamang sa kanya, hanggang doon lang makikita nyo, masasabi ninyong, ano naman to buhay ko? Napakadimalas ko naman. Para kay Joseph, hindi siya dimalas sapagkat hanggang sa bilangguan, ang Diyos ay nakasama sa kanya. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay may iisang plano sa kanyang buhay. Hindi ko nasasabihin sa inyong istorya, mga kapatid, na nakasama niya roon yung tagaluto ni Potiphar at tagabihis ni tagaluto ni Pero at ang tagabihis ni Pero. Namimili ng kanyang mga damit upang siya ay bihisan. Binalanggo sila roon at merong mga demanda sa kanila. At ang isa sa kanila ay nanaginip. Ngunit si Joseph, siya ang pinagkatiwalaan ng Diyos na ang mga panaginip ay maaari niyang i-interpret at ito ay mauunawaan. Sinabi niya sa isa, ikaw papatay ni Pero. Ikaw naman palalayain niya. Huwag mong kalilimutan, ikaw na baker, palalayain ka ni Pero. Pagka ikaw ay nakabalik na sa posisyon mo, alalahanin mo ako. Ngunit pinalaya nga ang isa at nagkatotoo ang kanyang interpretation. Ang isa ay binitay, ang isa naman ay pinalaya. Nakalimot na ngayon ang butler kay Joseph. Isa na naman dagok yon. Masama na naman yon. Sapagkat inihintay ni Joseph, wala na, nalimutan na siya. Ganyan ang mga tao. Pagka sila'y natulungan mo, pagkatapos mga kapatid, kalilimutan ka na nila. Ngunit ang Diyos ay hindi nakakalimot. Kung anong kanyang pinangako, siyang kanyang gagawin. Ang mahalaga, nasa sa iyo ang Diyos. Kahit saan ka pa pumunta sa buhay mo, pagka ang Diyos ay nasa sa iyo, huwag kang mabahala, huwag kang matakot, sapagkat ang Diyos ay sasama sa iyo. Anong ginawa, mga kapatid, ng butler? Nakalimot siya kay Joseph. Ngunit isang araw na naginip si Pharaoh na nakabulabog sa kanyang pag-iisip. Hindi niya alam kung anong interpretation ng kanyang panaginip. Sabi niya, ano ba itong panaginip ko? Hindi na ako makatulog, iniisip ko, hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Narinig ng butler yon. Lumapit siya kay Pharaoh, doon niya naalala si Joseph na siyang interpreter of dreams in those days because his dream was interpreted and it came to pass. And the butler said to Pharaoh, I have a friend that was in prison. And I have a dream, and he interpreted the dream for me. And behold, it came to pass. Why don't you call him? And then let him interpret the dream. Nanaginip siya, pinatawag ngayon si Joseph. At sinabi ni Pharaoh, ang kanyang panaginip, Joseph, ito ang aking panaginip. Anong ibig sabihin nito? Hari, magkakaroon ng kagutom sa buong bayan, sa buong sanlibutan. Pinapahayag sa iyo, sa 7 taon, kailangan tayo mag-impok at lahat ng pagkain ipunin na natin para sa 7 taong kagutom na darating sa Ehipto. Nagkaroon ng pagkakataon ng hari si Pharaoh na makitang katotohanan at kaya kinoronahan niya si Joseph. Kinuha mula sa bilangguan at ngayon siyang pinagkatiwalaan hindi lamang sa isang bahay kundi sa buong Ehipto. Sabi niya, Joseph, sapagkat ikaw ay marunong sa mga bagay na ito, pagkakatiwalaan kita, ikaw ang gagawin kong vice president. Ikaw ang bahalang gumawa ng plano paanong ipunin ang lahat ng pagkain upang tayo ay hindi mamatay sa gutom, sa darating na kagutom na sinabi mo. At nangyari nga ang bagay na yon, mga kapatid. Lahat, pati na Palestina, pati na mga karatig bayan, pati na mga karatig bansa ay nagkagutom lahat. Ang Ehipto sa mga sandaling yon, sa pamamagitan ng kaalaman ni Joseph, ay nagkaroon ng pagkain sa 7 taon na kagutom na yon. Anong nangyari? Pati na ang kanyang mga kapatid na nagpadala sa kanya doon sapagkat pinagbili siya ay ngayon nakikitang pumupunta sa Ehipto sapagkat nabalitaan nilang sa Ehipto lamang may pagkain. At nang sila'y bumibili na ng pagkain, sino ang kaharap nilang hindi na nila kilala? Ngunit kilala niya sila. Si Joseph. Ayon, nabubuo ng plano ng Diyos. Hallelujah. Amen! Nabubuo na ang plano ng Diyos sa kanyang buhay.
Nakikita na ninyo ang mga dagok sa buhay ninyo na inyong dinaranas ngayon? Huwag ninyong pigilan yan. Pabayaan ninyong mangyari na mangyari. Huwag ninyong pigilan. Anong sasabihin nyo? All things work together for good to them that love the Lord. Motto ni Joseph yan. Kung ako'y nasa bilangguan, kalooban ng Diyos ito. Kasi kung di kalooban ng Diyos, wala sana ako dito. Amen! Pagkalam mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, huwag kang mabahala kahit saan ka pa dinadala at pinapadpad ng kapalaran mo. Sapagkat ang katapusan ng buhay mo ay pagpapala. Tingnan ninyo ngayon. I-review natin ang buhay ni Joseph. Pinagbili, itinapon sa balon, muntik ng pinatay. Inakusahan na bilanggo. Nawala sa kanyang pagiging mayordomo na bilanggo. Ngunit, ano ang katapusan ng lahat ng ito? Lumitaw siya, Prime Minister ng Ehipto. Woo! Iyon ang plano ng Diyos. Sapagkat ang plano ng Diyos, ang kanyang bayan iipunin niya sa Ehipto. Pagkatapos mga kapatid, pakakainin niya sa panahon ng kagutom. Hindi lang yon, si Joseph ang gagamitin niyang mapalapit siya sa puso ng Pharaoh. Tignan niyo mga kapatid, nakilala ni Joseph ngayon, mga kapatid niyang nagpabili sa kanya. Ito yung mga kapatid ko, nagpabili sa akin. Lahat sila. Naiyak siya doon sa tabi. Ngunit hindi siya nagpahalata. Tignan niyo? Pero nung sila'y magkakilala na, ako si Joseph na inyong ipinagbili. Huwag kayong matakot. Anong sinabi niya? Hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos natin. Hallelujah! Bakit niya nasabi yun? Sapagkat alam niyang pagka ikaw ay anak ng Diyos, may plano ang Diyos sa buhay mo. Mulang ikaw ay sinilang hanggang sa iyong kamatayan, God has a plan for you from birth to death. So don't worry about the process of that plan being fulfilled in your life right now. Just praise God for it and be sure God is always with you. Si Saulo ay ganun din. Tingnan ninyo, biglang-bigla nang siya ay tinamaan ng liwanag, biglang-bigla tinanong niya ang Panginoon at sinabi niya, Panginoon, ano po ang gagawin ko? At binigay ng Panginoon ang answer sa 9:15. Sabi niya, humayo ka doon, Ananias, bautismuhan mo siya, sapagkat siya ay aking pinili at gagamitin ko siya na magiging liwanag sa mga hentil na magtataas siya ng aking pangalan. Ito ay nangyari sapagkat ito'y dating plano na ng Diyos. Wala pa si Pablo sa sanlibutan ito. Nasa sinapupunan pa siya ng kanyang ina. Siya ay may plano na mula sa Diyos. Ngunit kung titingnan mo ang unahan ng buhay niya, masasabi mong walang plano ang Diyos sa taong ito. Biro mo, pinapatay yung mga Kristiyano. Nung binato si Esteban, siya naroroon, nagbabantay sa mga damit ng mga naghubad ng kanilang damit para batuhin yung alagad ng Diyos. Siya yun. Kung titingnan mo yung buhay niya, biro mo mamamatay tao ito, biro mo mag-uusig ito, anong plano ng Diyos sa kanya? Kung kayo siguro Kristiyano nakakakita sa kanya, mananalangin kayo, Panginoon, katayin na po ninyo ang taong yan sapagkat inuusig niya kami. Siguro ganoon na yung pananalangin niyo sa kanya, di ba? Ngunit iba ang Diyos, may plano siya. Ang plano niya ay gagamitin si Saulo at siya nga ang naging San Pablo, ang pinaka-apostol ng mga hentil na dahilan sa kanya. Tayo ngayon ay nasa kaliwanagan, nagpupuri, nagsasamba sa ating banal na Diyos sapagkat sa kanyang pangangaral, tayo ay nakakita ng liwanag. Everybody say praise the Lord. Gusto ba ninyong malaman ang plano ng Diyos sa buhay nyo? Bago ko ipahayag sa inyo ang plano ng Diyos sa buhay nyo, isipin muna ninyo ang mga bagay na ito. At Diyos ay may plano sa bawat isa sa buhay ng kanyang mga anak. Lahat ng anak ng Diyos dito magtaas ng kamay. May plano siya sa buhay nyo. Alam niyo, pagka nagpaplano ang Ama natin sa langit, puro magandang kalalabasan. Puro magandang kalalabasan. Amen.
May plano siyang kayo ay hindi lampa. At hindi magiging lampa kailanman. May plano siyang kayo ay kailangang walang karamdaman. May plano siyang kayo ay magkakaroon ng masaganang pamumuhay. Katotohanan yan, sinasabi niya sa kanyang mga banal na kasulatan. May plano siyang ikaw ang may-ari ng lahat ng kanyang tinatangkilik. Alam ba niyo yung tinatangkilik ng ating buhay na Diyos? Na siyang ama natin ngayon? Alam ba niyo pagka ikaw ay may ama, ang lahat ng ari-arian niya papunta sa iyo? Alam ba niyo kung anong ari-arian niya? Sinabi naman ng kasulatan, ginawa niya ang langit at ang lupa. Lahat ng ginto sa kanya. Lahat ng baka sa kanya. Lahat ng lupa at nakatira sa lupa sa kanya. O ano pa? Ang pinoproblema nyo. Praise the Lord. Praise the Lord. Lumakad kayo bilang anak ng Diyos. Hindi nga ninyo alam kung ano ang unahan ng kanyang plano, pero nevertheless, God still has a plan for you until now. Alam niyo may plano ang Diyos sa ministry natin? Ito extension ng karya ng Diyos. Ito extension ng pamamahay niya. Kaya pagdating natin dito, wala na tayong apelyido. We have lost our identity when we come into the house of God. We are not identified with our own family name anymore. We have one family name. If my people which are called by my name. Isa lang ang ating family name ngayon. Ano yun? Magaling na family name yan. Hallelujah! Pinakamataas na family name yan. Kung i-adapt kayo ng pinakamayamang tao sa Maynila, sino yung pinakamayaman dito? Si Ayala o kaya si Sobel. Okay, magiging Sobel ng apelido nyo. Papasok kayo dito sa Maya. Pakikilala ko kayo. May bisita po tayo ngayon. Si Brother Jaime Sobel Jr. Sino yan? Ang ama niya, yung may-ari ng Makati, si Sobel. Anak ko, siguro tatayo ka at sasabihin mo, tingnan ninyo ako, anak ako ng pinakamayamang tao dito. Hindi ka siguro lulugo-lugo. Kundi ikaw ay tatayo at mag-aayos, anak mayaman. Alam ba ninyo mga kapatid, na ang aman nyo ngayon ay mayaman pa kay Sobel? Walang sinasabi sa Sobel. Bakit ang hina ng palakpak nyo para hindi kayo naniniwala? Ayan ang mahirap sa atin. Mahirap paniwalaan ang sinasabi ko, pero totoo yan. Amen? Totoo yan. Ang plano ng Diyos, ang supply niya para sa iyo ay walang limit. Sinong naglilimit sa Kanya? Kayo lang. Nililimit ninyo sa lagi. Pagka kayo namimili ng damit, pupunta kayo doon sa pinakamura. Hindi kayo namimili ng damit, tinitingnan yung presyo muna. Di ba? Pagka kayo kumakain sa restaurant, tinitingnan ng menu. Saan kayo nakatingin? Sa left o sa right? Hindi kayo namimili ng pagkain, presyo muna. Sabi ng waiter, ano pong sa inyo? Eto. Meron ditong 250, 150, 10. Eto lang sa akin. Para bang hindi makakaya ng Diyos yung 250. Yun ang gusto mo, di ba? Paniwalaan mo siya sa bagay na yon. Hallelujah! Hallelujah!
Pagka kayo'y sumasakay ng barko, anong tinitingnan nyo? Hindi yung higaan, yung presyo ng ticket. Magkano yung yung cabin? 2,000. Yung first class, 1,005. Yung economy, 500. Yung may mababa pa riyan, 300. Ayun sa akin. Ngayon, maliit na bagay lang yon, pero nadadala ninyo yon sa pananampalataya nyo. Ano ang kasalanan ng Israel? Bakit nagalit ang Diyos sa kanya? The Bible said, they limited the Holy One of Israel. When I limited God, God disciplined me. Kailangan malimit pumupunta ako sa Maynila, di ba? Every other week, kailangan nandito ako, maliban kung nasa abroad ako, di ba? Alam niyo mga kapatid, meron akong kaibigan sa Davao, sinabi niya, Pastor, sumakay po kayo sa C-130. Wala pong bayad yan. Sabi ko, oo nga no, sayang yung pambayad ko sa PAL. Laki pa, walang bayad po yan. Akong bahala sa iyo, kukuha ko ng ticket. Kinuha nga ako ng ticket. Naku, ang saya-saya ko mga kapatid. Nagdala pa ako ng 2 worker. Sumakay na kami. Sumakay na kami, ako pang unang-una kasi pastor niya eh. Kayong pastor ko, dapat kayong unahin. Praise the Lord. Di nauna na ako. Noong ako'y nauna, tiningnan nung sundalo, nandito ang eroplano, si 130, akong unang-una, proud pa naman ako. Oh, libre yan. Tiningnan, sabi niya, tumabi ka. Di tumabi ako. Sumunod, pumasok na lahat. Ako, mga kapatid, nagsiksikan na doon, inuusog ako banda doon, ginaganon ako. Tumabi ka dyan. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, magbibigay-bigay ka pa ng ticket dito. Hindi mo ba alam yung ticket mo, paso na yan, last week pa yan? Hindi mga kapatid, yung 2 worker kasama ko doon, nakasakay na. Ako'y nagmamakawa. Sir, para na po yung awa. Pasakayin naman ninyo ako dyan. Oh. Parang tigre yung sarhento, mga kapatid. Talagang bago ako nakapasok, para akong lumusot sa butas ng karayong. Napakalaking tagumpay nung ako'y makapasok na. Pero halos lumuhod ako sa harapan niya. Halos umiyak na. Akala ko yun ang katapusan ng aking problema. Yun palang pala ang pasimula. Sapagkat nung kami lumipad na mga kapatid, dadaan pa pala ng Zamboanga yon. Di naglanding na naman kami sa Zamboanga. Nung lumanding kami sa Zamboanga, hallelujah, pinababa na naman kami lahat. Sabagat may sasakay na naman palang karagdagang mga sundalo. At may mga kahon pa, may mga kabaong pa. Galing daw sa gera yon. Naka-plywood. Di pinababang lahat. Ang problema ngayon, pag-akyat na naman. Sapagkat dala-dala mo na naman yung ticket mong expired. Hallelujah. Di umakyat na naman. Yung lahat na makasama ko, akyatan na lahat. Kung mabagsik ang sarhento sa Davao, mas mabagsik yung nasa Zamboanga. Parang Leong hindi kumain ng 1 buwan. Nung nakita niya yung ticket ko, saan ka galing? Sa Davao po, sir. Bakit ka nakapasok dito? Tumabi ka! Ayun, mga kapatid, pasok na lahat. Nadoble na yung pasahero ng C-130. Nagmakaawa naman ako dahil isasara na yung Maiwan ako sa Zamboanga, wala akong kilala roon. Hallelujah! Di nagmakaawa, sir. Para na po yung awa. May kasama ako sa loob. Mga kapatid, hanggang ako'y nakapasok, ganun pa rin, doble pa ang aking pagsusumikap. Nung ako'y makapasok, yung mga tao sa loob, hindi niyo mapaniwalaan, ang C-130 ay walang upuan.
nakatayo kaming lahat. Yung dalawang kasama ko, nakaupo nga, ganitong pagkakaupo nila. May mga tao diyan sa harap nila, mga kapatid. Ako naman, nung ako'y makapasok, yung damit namin, puro tubig na yan. Dahil sa init, pawis lahat. Nando doon mga sundalo, private, colonel, major, lahat. Kasama ko na doon. Pagka nakatayo ka sa C-130, huwag ka nang magsumikap na tumayo pa. Matatayo mo ang sarili mo na walang pagsusumikap. Dahil sa taong nagsisiksikan. Pagka nagte-take off na yung aeroplano, mga kapatid, pagka gumanon, di ba gaganon kayo? Huwag ka nang humawak pa, tumayo ka na lang. Hindi ka mabubuwal. Hallelujah! Pagka naglalanding, huwag ka nang humawak, pabayaan mo lang sarili mo. Yung nasa unahan ang humahawak lahat, pero yung nasa gitna, wala yon. Sobra pa sa sardinas, nakatayo kayong gano'n. Eh yung ang kasama kong ministro, mga kapatid, hinimatay dahil wala ng hangin. Ako malapit na, pero talagang pawisan. Para kaming nilagay sa oven. Pagka kami lumalabas, naku, pawisan lahat yun. Parang nag-basketball ng 2 game. Akala ko yun ang katapusan. Dadaan pa pala kami ng Cebu. Bumaba na naman kami doon. Dinagdagan na naman yung pasahero. Ito na naman ang ticket. Nagkapobya na ako eh. Ginaganon ko yung ticket ko, sir. Expired po ito. Doon, minura na talaga ako, mga kapatid. Pero nyo, pastor ng Panginoon, minura na. Ayun, talagang parang palo at hagupit ng Panginoon sa buhay ko. Sabagat ang anak ng Diyos pala, hindi niya planong ganon. Nililimit natin siya. Kaya't ng pangatlo, makapasok ako, nakahinga na ako dahil diretso na daw Maynila yon. Nung dumiretso na kami sa Maynila, umuulan pa naman. Nung ako'y makauwi, sinabi ng Panginoon, ambasador kita, anak kita, pinapadala kita. Hindi ko ba magagawa sa iyo ang mabuti? Hindi ba kita mapapasakay ng eroplano, makakaupo ka, makakakain ka pa? Malaking bagay na ba sa akin yan? Hindi plano ng Diyos na ang mga anak niya ay aapi-apihin ng demonyo. Plano ng Diyos, kayo ay mamuhay masagana. Sabi niya sa John chapter 10 verse 10, the enemy came forth to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give you life, life more abundantly. It is the plan of God for you to believe Him for anything that you want in this life to glorify His name. If a new thing happens to you and it glorifies God, give Him the glory for that because He wants you to have it. In Jesus' name, you can have it. Ano man ang bagay na makakaluwalhati sa Kanya, kung ang bagong bahay ay makakaluwalhati sa Kanya, kung ang bagong sasakyan, maluluwalhati siya, kung ang bagong trabaho, maluluwalhati siya, hingin mo sa Panginoon ang bagay na yan, sabagat yan ay hindi niya ipagkakait sa iyo. Huwag mo lamang siyang ilimit sa buhay mo. Pagkatapos nun, pinaniwalaan ko ang kanyang sinabi. Sinabi ko, C-130, mula ngayon, tayo'y maghihiwalay na at hindi na tayo magkikitang muli. Ayun ang katapusan. The rest is history. Everybody say amen. Praise the Lord. Kaya kung anong kalooban ng Diyos, yon ay pasakupan natin. At meron siyang plano sa bawat buhay ng bawat isa. It is a reasonable plan, so you must have to expect it. God is a God of order and of method. If we are really building a house or making a dress, or we work according to the plan or a design,
God has a design or a plan for you. Isang hindi magandang pag-iisip kung iisipin mong ginawa ka ng Diyos pagkatapos itatapon ka lang niya dito, pagkatapos pababayaan ka niya. Hindi niya plano yon, kaya wag mong isipin yon. Pagka ikaw ay naging anak ng Diyos, isipin mo ang lahat ng sinulat niya riyan. Yan ang plano niya sa iyo. Walang isa mang nakasulat na pangako riyan na hindi niya gagawin para sa iyo. Pagka yan ay sinampalatayanan mo. Hallelujah! At saka, kung babasahin mo ang banal na kasulatan ng lahat ng mga anak na tinawag niya, mga kapatid, by experience, we have seen how God planned their lives. Look at Moses. Moses was born in Israel, but God has already a plan for him even though he was very small. Alam niyo si Jochebed at si Amram ang kanyang magulang sapagkat papatayin ng Pharaoh ang lahat ng mga anak na lalaki doon, nilagay sa basket at pinaanod siya. Ano ang naging plano ng Diyos? Kukunin siya ng anak ni Pharaoh na prinsesa. Lumaki siya doon sa Ehipto. Nang napalaki siya at na-educate na siya doon after 40 years, may nangyaring bagay na hindi niya sana kagustuhan. Napatay niya ang isang Ehipto, mga kapatid, na umaapi-api sa kanyang kapatid na Israel. Kahit siya prime minister doon, umalis siya sapagat natakot siya. Ngunit yun pala'y plano na ng Diyos. Kung titingnan ninyo sa standard ng sanlibutan, dimala si Moses. Bakit? Napakayaman sa Ehipto. Vice President, pagkatapos mga kapatid, ngayon ay tagabantay na lang ng mga tupa, nando doon sa likod ng bundok. Ngunit yun pala'y kasama sa plano ng Diyos. Because after 40 years at the backside of the wilderness, Moses came out again. Now a full servant of God. Went back to Egypt. The plan of God was for him to become the Savior of Israel. He went back with the power of God, and the rest is history. God told us in His words that Moses was used mightily. He saw the Red Sea. When the Red Sea was broken in two, he saw how God's people were fed with manna. He saw how God's people were lighted with a light of fire by night. He saw how God's people were protected during the day when a cloud of pillar protected them, and so forth and so forth. Many miracles have been recorded in the Word of God about the life of Moses. It was the plan of God since the very beginning that Moses' life was to be used as the Savior of Israel. Plano ng Diyos yan. Hallelujah! Plano ng Diyos na kahit sa ministering ito, lahat tayo ay gamitin at makiisa sa mission statement ng paglilingkod na ito. Anong mission statement na binigay ng Diyos sa paglilingkod na ito? That we might go forth and preach the gospel to every creature and go to all nations and preach to every people. This is a mandate we got from God. And God is doing it in our ministry today by means of the print, television, and radio media. We are now saturating the whole Philippines by preaching the Word of God. Nobody can hinder that. Even Satan himself cannot hinder that, because that is God's plan for each and every one of us. At paano babayaran ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, na gasto sa ministry? Plano ng Diyos na gagamitin niya ang mga anak niya. Kaya ang plano niya kayong gagamitin, hindi maaaring hindi niya kayo hahanguin sa inyong karukhan. Payayamanin niya kayo upang kayo ay lalong makapagbigay ng inyong tithes and offering at makapagbigay ng inyong mga pledges upang ang magandang balita may pangaral sa buong sanlibutan at marami pa ang maliligtas. Plano ng Diyos yan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya't ang lahat ng nakasali sa planong yan, huwag kayong mag-alala kung ano man ang kapigatiang dinadanas ninyo ngayon. Yan ay pansamantala lamang. That is only the process, the in-between of God's plan in your life. Don't look at the past, don't look at the future. Look at the present. God is dealing with you. And as long as you stay in God's plan is going to happen to you. Don't worry about tomorrow. Don't worry about your past. Just worry about the plan of God in your life and say, Lord, I will stay in your plan. And I know something good is going to happen to my life from here on. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tingnan ninyo ang nangyari kay Abraham. Amen? By experience, kung titingnan nyo si Abraham, kawawa naman.
sapagat tinawag siya, pinaiwan lahat ng kamag-anak niya, ang kanyang lupang sinilangan. Pagkatapos pinalakad siya sa lugar na hindi niya kilala, wala siyang alam doon, nasa disyerto siya, nasa mga tolda na lang siya, natutulog. Ngunit anong plano ng Diyos? The plan of God was to make Abraham the greatest of all, because the plan of God was for Abraham to become the father of many nations. And now we are included in Abraham's progeny because we are spiritually Abraham's children. Sinabi ng Diyos, tingnan mo ang mga bituin sa langit. Hindi mo mabibilang yan. Ang mga buhangin sa dagat, hindi mo mabibilang yan. Abraham, gagawin kitang ama ng lahat ng bansa at ang lahi mo ay kasing dami ng buhangin at kasing dami ng bituin sa langit. Yan ang plano ng Diyos kay Abraham. Kaya't hindi na nakikita ni Abraham ang kanyang loneliness. Hindi na niya nakikita, mga kapatid, ang kanyang dinadanas na kalungkutan. Ang nakikita niya ngayon ay ang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Ganon din sa bawat isa sa atin. Tingnan ninyo, may plano ang ating Ama sa bawat buhay na naririto. At huwag kayong mag-alala, ibigay na lang ninyo sa kanyang plano, mamuhay na lang kayo bawat araw, gawin ang responsibilidad ninyo at pabayaan na ninyo ang Diyos na magplano sa buhay nyo, sapagkat ang plano niya kung kayo ay member ng paglilingkod na ito, payayamanin niya kayo, gagawin niya kayong milyonaryo, pagka kayo ay nakapasok sa planong yan, upang kayo ay lalong gamitin sa kanyang gawain sa buong sanlibutan. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Makikita natin ang buhay ni David. Amen. Pinutol niya ang liig ni Goliath. Pagkatapos, tinanghal siyang hero. Bayani doon sa Israel. Nagalit si Saul sa kanya, pinapatay siya. Tumakbo siya as an outlaw. For how many years? David was in the backside of the mountains, running away from Saul, a fugitive. Kriminal siya. Nakasama niya yung lahat ng may mga utang. Yung lahat ng mga ostracized sa society ng Israel, nakasama niya. Titingnan ninyo sa human standard, kawawa naman si David, na dimalas pa ang buhay niya. Ngunit plano ng Diyos yun. Habang nandoon siya, tinitrain siya sa mga kahirapan upang siya ay gawing hari. Ano ang plano ng Diyos kay David? Kahit nung maliit pa siya, siyang gagawing hari. Naalala ba ninyo nang pinadala si Propeta Samuel sa pamamahay ni Jesse, sapagkat naroroon ang pipiling hari, ang lahat ng mga kapatid ni David nang malaman nila na sila, mga kapatid, isa sa kanilang magiging hari, dumaan sa harap ni Saul, naglakihan ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga katawan, pinakita kay Samuel, kami ang magiging hari, ako nga! Tingnan mo ang postura ko, ang ganda kong lalaki. Sabi ni Samuel, eto na nga, Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi yan. Ikaw nakatingin ka sa labas. Ako nakatingin sa loob. Isa na naman, isa na naman, isa na naman. Sabi ng Panginoon, hindi yan. Sabi ni Samuel, eto na, mas malaki ito. Siguro nag-weight lift ito. Ganda ng katawan, matipuno. Hindi yan, hindi yan. Wala nang anak na doon sa bahay. Sabi niya kay Jesse, wala ka na bang anak na nandito? Sabi niya, wala na. Meron, pero hindi nakakala na yun pala. Nando doon sa parang pastol, 12 years old, naka-short pants lang. Tawagin mo! Tawagin mo! Nung tinawag, mga kapatid, ang paslit na batang si David, 12 years old! Tumatakbo! Hindi man niya lang kung bakit pinatawag siya. Palayo pa siya, sabi ng Panginoon, yan ang aking pinahiran. Woo! Hallelujah! Ang Diyos ay may plano sa bawat buhay natin. Amen. Ang plano ng Panginoon, itaas tayo sa kanyang pangalan, kasama niya. Alam ba niyo yung plano ng Panginoon, tayong lahat mararapture na buhay? Sino gusto mong rapture na buhay dito? Kung di man kayo makasasamang rapture na buhay, maaaring rapture na patay. Walang bala yun. Sabagkat, bubuhayin din kayo isang araw. Ngunit ang pinakamapalad yung mararapture na buhay, yun ang plano ng Diyos. Alam mo yung plano ng Diyos, tayo titira sa mga bahay na ginto. Sa langit. Ilang hektaryang lupa nyo ngayon? Wala. Kukunti lang. 100 square meters lang. Kawawa naman kayo. Huwag kayong mag-alala. Sapagat pagdating ng rapture, bibigyan kayong isang planeta ng Diyos. Hallelujah. Sino rito ang gustong dalawang planeta? Iilan lang tayo. Ang daming bituin sa langit. Lahat yan, tatahanan natin. Sino gusto ng isang planeta? You, lahat yan. Ititulo mo sa pangalan mo.
Totoo itong sinasabi ko sa inyo. Mangyayari yan isang araw. Woo! Hallelujah! Ang plano ng Diyos, mga kapatid, ay may tatatlong karakter. Ang una, ito ay personal na plano. Sasabihin mo, pastor, pagsimbahan po ang plano ng Diyos, hindi po kung personal. Personal na plano. Personal na plano na bawat isang anak ng Diyos dito, butil sa kanyang pananampalataya, sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Bawat isa sa inyo gusto niya wala kayong karamdaman. Sino maniniwala dito? Ng plano ng Diyos, wala siyang karamdaman. May karamdaman ka ngayon, paaalisin na ng Panginoon yan. Maniwala ka. Hallelujah! Hindi nang bobola ang Diyos pagka sinabi niyang pwede kang mabuhay dito sa sanlibutan itong walang karamdaman sapagkat ikaw ay may kapangyarihan na sa pamamagitan ng pananampalatayang palalayasin ang anumang bagay na hindi mo gusto sa buhay mo. Yan ay lalayas at palalapitin ang bagay na gusto mo. Yan ay lalapit sapagkat ang kapangyarihan at autoridad ng Diyos ay nasa sa iyo na. Sino dito naniniwalang siya'y mabubuhay na walang utang? Many of you are busy making money, but you have not made any profit. Ang ginagawa niyo pera, naghahanap pera kayo araw-araw, di ba? Kailangan mo lang ngayon maghanap ganansya na kayo. Sapagkat kayo naghahanap pera lang, kulang pa yan pambayad sa utang mo. Kulang pa yan sa pambayad ng arkila ng bahay mo. Pambili ng pagkain mo, di ba yan ang nangyayari sa inyo bawat buwan? Pinagdudugtong ninyo yung pera, halos mapunit na. Tuition, arkila, pagkain, damit, tithes, kulang pa. Sabihin niyo sa Panginoon ito, Panginoon, mula po ngayon, hindi na ako gagawa ng pera. Gagawa po ako ng ganansya. Now, listen to this. There is a world of difference between making money and making profit. If you make money, you will always end up short every month. But if you make profit, you will be able to pay your debt. You will be able to pay all of your rent. You will be able to pay all of your overhead expenses like food, clothing, and rent of your house. And besides that, you will have enough money in the bank to buy you another project. Hallelujah! Sinong maniniwala ngayon? Sa pagpapalag, ibubuhos ng Diyos na ipinangako niya na walang silid na kalalagyan. Sinabi niya, subukan ninyo ako ngayon kung di ba bubuhusan ko kayo ng pagpapala na walang silid na kalalagyan. Ang bahay nyo liliit. Ilan ang silid ng bahay mo? 4, liliit yan. Kaya bibigyan ka na naman ng bago. 10 na ang silid ng bahay mo. Ilan ang parkinganan ng kotse mo? 1 lang. Alisin mo na yan, gawin mong 3. Walang silid na kalalagyan. Ang lahat ay magsabing walang silid na kalalagyan. Yan ang personal na plano ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Walang silid na kalalagyan. Bibigyan ka niya ng pagpapalang pikpik, liglig, siksik, at umaapaw. Ako bang nagsabi niyan? Malakay 3:10, walang silid na kalalagyan. Luke 6:38. Pero bago mangyari yan, anong sinasabi niya? Dalhin sa bahay ng Diyos ang buong ikapo. Pastor, matagal na po akong nagbibigay ng ikapo, pero wala po akong tinatanggap na pagpapalang walang silid na kalalagyan. Pag uwi mo sa bahay mo mamaya, tumalangin ka at lumuhod ka, sabihin mo, ibinibigay ko nga kaya ang buong tithes. Ay, kayo ha? Sige. Pag kayo nagkapagbigay ng buong tithes, ang iba sa inyo, kinakapun yata ninyong tithes mo. Buong tithes.
Buo na bang binibigay nyo? Nako, usisahin ninyo ang sarili nyo. Pag-uwi nyo, pagka wala kayong tinatanggap na pagpapalang sinabi niya, walang silid na kalalagyan, mag-review kayo. You review your tithe giving. Baka hindi buo ang nabibigay nyo. Lalo na kung malaking tinatanggap nyo, laki dito. Ang tithes ko dito, 100,000. Nagbibigay ako ng 5,000, di mahahalata ni pastor to. Huwag kayong magbigay sa akin, magbigay kayo sa kanya. Sinabi niya, all the tithe are mine. You give it to him, dito ninyo dinadala. Siyempre, ginagamit sa ministry yun. Binibigay ng Panginoon dito. Pero sa katunayan sa kanya kayo nagbibigay. Pagka kayo nagsinungaling dyan, hindi kayo nagsisinungaling sa akin sa kanya. Alam nyo, nagbibigay pagpapala, hindi ako, siya rin. Kaya kayo at sa Diyos. Sabi ng Diyos, o ikaw ha, equivalent lang na 5,000 na pagpapala ang binigay mo, yan din ang tatanggapin mula sa akin. Hindi sinungaling ang Panginoon. Okay, magbigay kayo at kayo ay pikpik, liglig, siksik, umaapaw ang ibibigay sa iyo. Anong panukat na binigay mo? Siya ring sukat na gagamitin balik sa iyo. Hindi ako nagsabi niyan, ang Panginoon. So ang Panginoon, ang plano niya, ang buhay mo ay masaganang pamumuhay na sobra-sobra ang ganansya mong natatanggap sa bawat araw, sa bawat linggo, sa bawat buwan, sa bawat taon. Hallelujah! Yan ang personal na plano niya sa iyo. Yan ay isang sakdal na plano. Amen? The plan of God is always good and acceptable and perfect. Hallelujah. He wants you to live a life and a body without diseases. He wants you to live a life without worry. He wants you to live a life without debt. Walang utang, mga kapatid. Sino may mga utang dito? Taas ang kamay. Gusto ba niyong mabayaran ng utang niyo? I-claim na ninyo ngayon. Anong gagawin niyo pang hindi na kayo magkaroon ng utang? Huwag na kayong umutang sa mga bagay na alam ninyong hindi ninyo mababayaran. Pwede kang umutang, pero kung alam mong mababayaran mo. Pero kung alam mong hindi mo mababayaran, mabibilanggo ka. Umalis ka sa bilangguan mo, kahit nakaka-tempt, kahit napakaganda ng offer, kung alam mong ikaw ay mabibingit sa bilangguan yan, huwag mong tanggapin yan. Itabi mo, sabihin mo, hindi ko gusto yan. Doon sa Amerika, pinangaral ko yan. Ang mga tao doon, puro rin ng utang. Sabi ko sa kanila, you want to get out of debt? And all the Americans said, Amen. First of all, this is what you are going to do. Let us do a simple plastic surgery. You know, karamihan ng mga tao sa Amerika, may credit card yun. Sabi ko, pagpuputulin ninyo yung credit card nyo. Sapagkat ginagamit niyo yan hanggang nabaon kayo sa utang. Instant, ngayon, lahat. Pagkatapos ang bills, nagdadatingan, sumakit ang ulo nyo, hindi pa nyo kaya. Putulin ninyo yan. Mula ngayon, bumili kayo, cash na. Ngayon, manatili lang kayo sa credit na yan kung kayo ay may disiplina na. Habang wala pa, huwag muna. Sapagkat gusto ng Diyos pagpalain kayo ng umaapaw, siksik, pikpik at liglig. At huwag ninyong ibigay sa demonyo ang bagay na yon. Kailangan kayo ang magtamasa ng kanyang mga pagpapala, unang-una sa lahat. Hallelujah! Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Lahat ng may mga utang na gusto makabayad, magsabing amen. Huwag na muna kayong mangutang. Bayaran muna niyo yung mga nautang niyo. Pagkatapos, mga kapatid, huwag na muna kayo gumutang. Pabayaan muna ninyong pagpalain kayo ng Diyos. Kung nung tatanggapin nyo, pagdamutan na ninyo yun. Pagkatapos yun ang gamitin ninyo. Hindi ako maring hindi umutang, pastor. Kung uutang ka man, alam mo ng Panginoon, may pagpapalang susunod sa iyo na mas malaki pa sa utang mo. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Rebukin yung utang nyo. In Jesus' name, utang ko, tinataboy ko. Huwag yung responsibilidad nyo, yung utang lang. Pagka may responsibilidad pa kayong bayaran yan, bayaran nyo.
Baka pagdating nyo doon, sinabi ni Pastor, hindi na kita babayaran. Sinabi ni Pastor, mabutit nakahiram ako sa iyo. Hindi na kita babayaran. Sabi ni Pastor, tataboy na kita. Huwag yung responsibilidad nyo. Yung espiritu lang ng utang nyo. Hallelujah! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Ito ay isang practical na plano. Ito ay mangyayari sa inyo sa bawat araw ng buhay nyo. Ito ay isang sakdal na plano. Ito ay isang planong hindi kayo magsisisi. Sabagat ang lahat ng plano ng Diyos ay para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Amen! Sabagat kapag kayo ay sumusunod sa kanyang plano, tulad ng planong kayo mabubuhay na walang utang, walang karamdaman. Mula ngayon, mga kapatid, alam ninyo kung anong kakainin nyo. Amen! Di lang bisyo na kapagpapasakit sa tao, pati pagkain. Amen! Pagkabusog na kayo, huwag na kayong kumain. Amen! Huwag ninyong kainin na nakakasira sa katawan nyo. Amen! Halimbawa, may sakit na dati ang tiyan nyo, tigil na sa coke at kape. Amen! Masakit ang ngipin nyo, huwag na kayong kumain ng candy. Amen! Plano ng Diyos, kukunting mga bagay lang yun, pero importante yun, mga kapatid. At ngayon, plano ng Diyos sa ating buhay yan. Bibigyan tayo ng kaalaman ngayon kung paano mamuhay na walang karamdaman, kung paano mamuhay na walang utang, paano mamuhay na may sagana sa buhay na ibinibigay niya na maluluwalhati siya. Kapag kayo nagpasakop sa planong yan, kung may pagtitiis na kailangan gawin nyo, magtiis muna kayo! Sapagat pagkatapos ng pagtitiis, pagpapala naman ang pasasa inyo. Gusto ba ninyong madiskubrihan ang plano ng Diyos sa buhay ninyo? Ngayon, nagpapasimula ng madiskubrihan ninyo ang plano ng Diyos sa buhay ninyo. Noon, nang kayo'y wala pa sa Diyos, plano ninyo yon. Lahat ng pinaplano ninyo ngayon, sabihin na ninyo sa Kanya sa pamamagitan ng devotional at dalangin. Bago ninyo gawin ang isang bagay upang kayo hindi makapasok sa mga bagay ni Satanas. Pumasok mo na kayo sa kwarto mo. Ama, ito pong plano ko. Pinasasakop ko sa iyo. Kung ito po'y kalooban nyo, bigyan ninyo ng maayos na daan at ito ay magiging matagumpay. Kung hindi po nyo plano ito, hadlangan po ninyo at huwag niyo akong papasukin sa bagay na ito. Kayo po ang nakakaalam. Ibigay natin ang plano natin sa Kanya sa bawat araw. Ano man ang desisyon mo, ano man ang binabalak mo, maliit o malaking bagay, lumuhod ka muna at ipaalam muna sa iyong amang nasa langit, Ama, ito ba ay ayon sa plano mo? Kung hindi po, harangan ninyo ako na hindi matutuloy ang bagay na ito. Tingnan mo mga kapatid, pagka may guidance ka, araw-araw, napakaganda ng buhay mo. Ang lahat ng mga anak ng Diyos dito na devoted at nabautismo na tumanggap na ng banal na Espiritu at namumuhay na a life of obedience and relationship with the Lord, raise your hands. Alam ninyo, nakapasok na kayo sa plano ng Diyos. Itong lahat ng sinasabi ko, yan ang plano ng Ama para sa inyo. Alam niyo kung anong plano ng Diyos sa ministry ito? Gamitin ito sa malawakan. Alam niyo sa plano ng Diyos na walang makakahadlang sa ating ginagawa para sa Kanya? Kahit lahat ng Satanas at lahat ng demonyo sa impyerno pumasok na rito sa Maynila at hadlangan ang ginagawa natin, alam ninyong hindi sila makakahadlang. Walang kapangyarihan silang hahadlang. Bakit? Sabagat plano ng Diyos na malawakan, gagamitin tayo sa pangangaral ng mga salita niya. Hallelujah! Everybody say amen. You have entered into the plan of God like Paul. And Jesus said unto him, I am Jesus, the Savior, whom thou persecuted. Hindi sinasabi ditong walang plano ang Diyos sa buhay ni Saul kahit nung siya ay Saul pa. Alam na ng Diyos kung saan siya pupunta at alam na niya kung anong conversion na mangyayari sa kanya. Ngunit ngayong si kinuha na, doon na nagpapasimula na makikitang nahahayag na ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Anak ng Diyos, napakaganda ng plano ng Diyos para sa iyo sa mundong ito habang ikay naririto at naghihintay sa rapture. At alam mo bang napakaganda rin ang plano niya pagkatapos mong mamuhay dito? Sino ang gustong sumama sa rapture? Alam niyo kung anong rapture? Papasok kayo sa langit
na buhay. Mawawala ang gravity dito sa sanlibutan ito sa paan nyo at kayo'y aangat papunta doon at sasalubong sa Panginoon at makikisama sa Kanya sa buhay na walang hanggan. So tingnan ninyo ang planong yon na parang nasa sa inyo na. Present tense na yan sa buhay nyo. Kaya kung ano man ang dinadanas ninyo ngayon, huwag ninyong tingnan yan. Ang tingnan nyo ang plano ng Diyos sa buhay nyo. So, hindi lang kayo may pananampalataya, ipag-asa pa kayo. Amen. Kaya kung ikay nasa karukhaan ngayon, hindi pa lang nangyayari. Sabihin mo sa karukhaan, mag-ingat ka karukhaan. Isang araw, lalayas ka rin. Akala mo bakit? Sapagkat plano ng Diyos na ako'y pasaganain. Kaya dito ka muna, sandali. Pero mag-ingat ka, sapagkat isang araw palalayasin ka na kita dito. Di ko na gusto makita ang pagmumukha mo dito. Temporary ka lang dito. Ako'y may pag-asa. Baka bukas lalayas ka na. Baka sa isang linggo lalayas ka na. Sino rito may pag-asa na? May pananampalataya at may pag-asa pa. May pag-asa ba kayong baka bukas lalayas ng karukhaan sa inyo? Baka sa isang linggo? Kahit kailan. Pero ang pag-asa nyo, ito, na ang plano ng Diyos, pasaganain kayo. May karamdaman kayo ngayon? Pakiusap ka sa karamdaman mo. Hoy, tagal ka na riyan. Pero nangaral lang aming pastor kanina. Temporary lang palang pagtitira mo riyan. Sinabi mo, permanente ka na riyan. Kaya, I am serving you notice. I am evicting you from my body. Get out. Anytime from now. When you are ready, get out of my body! Sinong may-ari ng katawang yan? Ang Panginoon. Sa iyo ay pinadala. Halimbawa, may apartment ka. May nangarkila doon. Ikaw ang may-ari. Gusto mo siyang palayasin doon. Padadala mo ng sulat. Letter of eviction. Kung minsan, ang tenant mo lumalaban pa sa iyo. Ididimanda ka pa niyan. Parang siyang may-ari. Huwag ka matakot! Labanan mo. Sapagkat, ikaw ang may-ari niyan. Lalayas din yan. Pagka pinakiusapan mo yung karamdaman mo, lalaban yan. Kung minsan, lalala pa yan. Sabihin ng sakit ng tiyan mo. Konti-konti lang yung sakit mo. Ngayon talagang pasasakitin na kita. Huwag kang matakot. Sabihin mo, kahit lumalaban ka, hindi kang may-ari ng katawan ko, lumayas ka na riyan. Bago ako magalit, lumayas ka na riyan. Hindi ka pangyarihan ka. Sabi ng Panginoon, if you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command. Tusan mo. Hoy karamdaman. Hoy espiritu ng karukhaan. Eto ng notice nyo. Sinusulatan ko na kayo. Lumayas na kayo. Nabubuisit na ako sa inyo. Sino ang tenant na papapasukin nyo? Spirit of prosperity, miracles of healing, come into my body. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Gusto ba ninyong manatili sa plano ng Diyos? Mananatili kayo riyan pagka daily you obey His revealed will. Amen. We continue in God's plan by daily obedience to His revealed will. Huwag ninyong susuwayin ang kanyang mga inutos ng nakasulat na riyan at ipinapangaral na mga kapatid. Do not openly rebel or disobey the written word of God that is already preached unto you, that has already been revealed in your life. You must live a life of obedience so that the prison house of Satan would not be near you and imprison you once more. Lalakad kayo sa kalayaan at may kapangyarihan pa kayo na kahit anong demonyo maaari ninyong utusan at siya ilalayas sa buhay ninyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, nadidiscover natin ito. How can you maintain your walk in God's plan? Number 1, communion with Him in prayer every day. Huwag kayong lalabas bahay ninyo, hindi nanalangin. Ilang oras kayo nananalangin? Ilang kayong beses nananalangin? Ewan ko sa inyo, basta't manalangin kayo. Araw, maga, pagkagising mo. Pagkagising sa umaga,
Jesus, ikaw ang naiisip, lumuhod kagad, manalangin, pagpasalamat, magbasa ng kanyang mga salita, pag-uwi sa bahay, ganun din, bago matulog, lahat ng pamilya, iipunin, devotional muna. Pasalamat muna tayo. You maintain that, so you remain in God's plan in your life. Then, pag-aralan niyo yung salita ng Diyos. May panahon kayo sa TV, lahat ng panahon niyo yata nagagastos sa TV. Television in the morning, television at noon, television at night, television during midnight. Wala kayong makukuha sa mga drama riyan. Buksan lang ang television nyo pag kayo nakikinig ng Hour of Truth at Powerline. Ang ginagastos nyo sa TV, sa pakikinig kay Maricel at kay Sharon, gastuhin na ninyo sa Panginoon. Manalangin kayo, then study the Word of God. Imbes na magbasa ka ng TV, magbasa ka ng Word of God. Hallelujah. May makukuha ka pa. Pagkatapos, italaga mong sarili mo, I will be prompt and I will be unquestioning in my obedience. I will not question you, Lord, and I will be prompt in my obedience. Whatever you said, I will not delay in obeying. Okay, mag-delay sa obedience nyo. Amen. God reveals His will to us when we obey Him. Tapos, dadagdagan pa niyang revelation sa iyo. Araw-araw, i-reveal niya sa iyo. Mananaginip ka, makakakita ka ng vision, makakarinig ka sa kanyang presensya, mararamdaman mo, sapagkat ikaw ay obedient. When you are obedient to the will of God, the Lord will always deal with you and reveal to you His will always. Pagkatapos manalig ka sa Kanya, tulad ng pananalig ng isang anak na walang pag-aalinlangan. What is trust? Trust is the absence of doubt in your life. Huwag kang maglinlang kahit konti. Basta nanalig ka, manalig ka. Tingnan yung bata, mga kapatid, pagka kinuha nyo, ang batang yan nananalig. Amen. Sabi ng Panginoon, maliban na maging bata kang tulad nito, hindi ka papasok sa langit. Ano ang karakter ng bata? Pananalig. Nagpo-problema bang batang yun kung saan siya kakain bukas? Kung saan siya kakain mamaya? Kung saan siya matutulog mamaya? Kung sino magpapakain o dadamit sa kanya? Napoproblema ba siya kung sino magpapaaral sa kanya? Napoproblema ba siya sa kanyang security, sa kanyang protection? Walang problema yung batang yun. Pagkat ang alam nun, kumain lang at umiyak. Tayo, ang alam natin, kumain, sumunod, manalig, manalangin, sumunod, manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Manalig kayo sa Diyos. Amen! Pag kaya na ginawa natin, mga kapatid, ano ang mangyayari sa buhay natin? We will live by faith and not by sight. This means that we have to trust Him. The Lord spoke of Saul as a chosen vessel, and Saul had to trust the Lord in all that He permitted in his life in the way of sufferings, privations, stonings, imprisonments. Sinabi ng Panginoon kay Pablo, gagamitin kita, pinili kita, upang gamitin sa lahat ng mga hentil. Nang ginamit siya, suriin ninyo ang buhay ni Pablo. Pinato, halos pinatay, inostracize sa society, dinalamhati, pinighati, inusik. Hindi na nakikita ni Pablo yon. Ang nakikita niya ngayon, ang plano ng Diyos sa buhay niya, na kahit saan siya ay gagamitin. At isang araw siya ay kukunin at ilalagay sa kanyang banal na kaharian. Anak ng Diyos, tingnan ninyo ang plano ng Diyos sa buhay ninyo ngayon. Ang ministry ito, may plano ng Diyos kasama kayo. Ang plano ng Diyos, gagamitin tayo sa buong sanlibutan. Ang ibig sabihin niyan, payayamanin kayo. Bakit? Kasi kayong gagamitin upang sumuporta at mag-supply ng pangangailangan ng ministry ito na mula sa Kanya, ipadadaan sa inyo. Hindi na kayo katulad ng pare, ha? Na pinadaan sa kanyang kamay, kalahati kinuha niya. Kayo ay matapat na anak na ng Diyos. Hallelujah! 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 Walang isang mangbutil sa kanyang pananampalataya na mananatiling dukha. Ang kininyo nyo yan. Kung wala pa sa inyo, manalig at manampalataya kayo kasama ng pag-asa. Baka bukas, baka sa isang araw,
gagawin na ng Diyos sa buhay ko. Yung sinabi ni Pastor. Yan ay ang plano ng Diyos. Hindi mo lang alam kung kailan gagawin sa iyo, sapagkat yan ay depende sa paglalago mo. Kung ikaw ay bata pa sa pag-iisip mo, hindi ka muna niya sasaligan ng lahat ng bagay. Dahan-dahan muna. Ngunit kung ikaw ay anak ng Diyos na masunurin, kahit bukas ipagkakaloob ng Diyos, ang lahat ng plano niya, gagawin na niya sa buhay mo. Wala nang bali sa Diyos yan. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ang plano ng Diyos, kayo ay mamuhay na matagumpay. Ang plano ng Diyos, mamuhay kayong walang sakit, walang utang, at mamuhay kayong walang problema. Kung meron man, lahat ay nasusolve sa buhay niyo. You are not a problem anymore, but you are a problem solver. Solusyon na kayo ngayon ng lahat ng problema niyo. Pagka dumalangin kayo, ang Diyos ginagamit kayo upang kayo mismo ang maging solusyon ng problema niyo. At solusyon ng problema ng iba. Plano ng Diyos na tayo maging liwanag. Plano ng Diyos na tayo ang mag-advertise sa Kanyang pangalan. Plano ng Diyos na tayo tumayo, hindi aapi-apihin ng demonyo. Plano ng Diyos na ang kasaganaan niya, ibibigay niya sa atin. Plano ng Diyos na gagamitin tayong liwanag. Plano ng Diyos na gagamitin tayong asin sa sanlibutan. Plano ng Diyos na kayo ay lalakad na matagumpay at makapangyarihan. At kayo ang tataboy sa demonyo, hindi ang demonyo ang magtataboy sa inyo. Palakpakan natin siya, mga kapatid. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Everything works together for good to them that love the Lord. And lastly, God's plan for you is an eternal plan. It is a plan that has been hatched in eternity. Wala pa kayo dito, eternal na ang plano niya. Nakita niya kayo, nakasulat ng pangalan niyo sa aklat ng buhay. Kaya hindi aksidenteng nandito kayo ngayon. At nakilala ninyo ako, at nakilala ko kayo. At nagkasama tayo sa pangalan ni Jesus Christ. Wala pa tayo dito, ang meeting na ito sa Maya Theater, nakikita na ng Panginoon. Naggaganapin dito, hindi lamang ito, mas higit pa. Dahil by chapter na tayo dito ngayon, di ba? Isang araw, ang plano ng Diyos, ang Maynila ay tatadtarin ng mga chapter satellite church. Hallelujah! Palakpakan natin ang banal na Diyos. Hallelujah! Lahat ng plano ng Diyos, ginaganap na niya sa buhay natin. Magpapagamit ba kayo at magpapasakop sa kanyang plano? Lahat ng magpapasakop sa kanyang plano, taas ang kamay. Mula ngayon, huwag ibabang kamay. Mula ngayon, habang nakataas ang kamay niyo, ang buhay niyo ay sasagana. Magbabago na yung hindi pa nagbago sa buhay niyo at ang lahat ng pangangailangan niyo. Huwag na kayong mag-alala pa sapagkat kayo, pagka nasa ilalim ng plano ng Diyos, isusupply niya na walang limit ang lahat ng inyong mga pangangailangan. In Jesus' name, amen and amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive
you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. The salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.